Hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong Chair. mamaliitin ito, bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Po, ang kleptospirosis ay ang hindi mapigilang pagnanasa na nakawin ang pondong nakalaan para sa flood control project. Contact. Oo, pinakain mo sa mga anak mo yun. Pinakain mo sa mga anak mo yun. Tapos, at what cost? The lives of these people. Di ba? Po natin dito sa balita na ang DPWH kinumpirma si Secretary Bonoan confirmed that they also received information. Sila din nakatanggap ng impormasyon tungkol po sa ghost flood control projects. Ghost project. Pag sinabing ghost project, non-existent at all. Oo, none. Parang I think it was ABS-CBN that they went actually to the project. Talagang wala daw talagang visual indication at all. At all, oo. Na merong Nangyayari, project na isinagawa. So kinumpirma nga po ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na merong impormasyon ng patungkol po sa ghost flood projects, flood control projects sa ilang distrito sa Bulacan. So ito po ay nangyari kahapon po, unang pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni ng chair nito na si Senator Dante Marcoleta. Ito po, may bahagi po nung investigasyon, Senate hearing, kung saan sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, nakatanggap nga daw siya ng mga ulat na mayroon daw mga ghost project dyan sa Kalumpit, Malolos, Hagonoy, Bulacan. At tinukoy ni Estrada yung contractor para dito po sa sinasabing ghost project na to. Wawaw Builders. Itong Wawaw Builders, pang-12 ito eh. 12 of the 15 companies named by the President himself na nakakuha nga po ng pinakamarami. 20% of the 545 billion pesos worth ng flood control projects, isa sa 15 na contractor nakakuha ng 20%. No? Narito ang palitan ni Senator Estrada at Secretary Bonoan. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Sa buong bansa, ito pong Wawaw Builders po na to, inamin din po ni Secretary Bonoan, itong Wawaw Builders na to, nakakopo po ng 9 billion pesos worth po ng flood control project sa buong bansa. Sa 9 billion na yan, 5.9 billion pesos ay para po sa mga proyekto sa Bulacan. At sabi nga ni Secretary, kasalukuyan na niya itong iniimbestigahan. At dito ka magtataka, pati inamin ni Secretary Bonoan na nakapagbayad na ang pamahalaan para sa ilang proyekto kahit wala pa namang nagagawang kalsada, tulayo, anumang flood control project. Teka muna, pag kayo sa bahay, kumuha kayo ng karpintero, gagawa ng cabinet, kukuha kayo ng mason, meron kayong paggagawa na bababang wall, lagyan mo dito ng wall para ganyan. Hindi mo muna babayaran? Di ba magda-down payment ka muna tapos papagawa kang bahay, may parang progress report. Progressive May billing. billing ka, buwan-buwan may natatanggap ka according to kung ano yung natapos na. Completed, oo. Tapos parang merong what is that portion that you hold on to? What Na do you parang call? security, na hindi ka fully paid hanggat hindi
Parang may Diba, escrow until money. such time as you're satisfied with Right. the work that Oo. was rendered to you. Oo, I oo. cannot understand Bakit? this. Oo. Ganadong-ganado sila magbayad. Bakit? Excited magbayad. Eh, para fact- makuha nila kaagad yung kanilang ano. In fact, you hold on to a portion, hindi fully paid yung karpentero mo, yung mason mo, Oo. pintor mo. Oo. Eh, kunwari pintor mo, gano'n, tapos biglang lumolobo, Nag-chip. nagbabubbles-bubbles yung ginawa niya. Back job, balik ka Oo, dito, oo, back oo. job, ulitin mo to. Sa gobyerno, walang gano'n. Apparently, wala. Pakinggan po natin pahayag ni Secretary Bonoan. The records will show that if there is no project at all that was implemented and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Ghost project. So, ito naman, tinanong naman ni Tito Sen, ano na siya ngayon kung di na siya Tito Sen, Senator Senator pa pa rin rin siya. oo. Sabi ni Tito Sen, Senate Minority Leader na po, Vicente Soto III, kung sino ang nagpasok ng alokasyon sa mga proyektong ito sa pambansang budget, yung mga ating mapaningit na mga mambabatas, Oo. sa mga singitero. Pakinggan po natin ang tanong ni Tito Sen at ang sagot po ni Secretary Bonoan. The records will show that if there is no project at all that was implemented and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Pakinggan natin yung susunod kasi yun ang tinutukoy natin. Wala? Okay. So anyway, natukoy din na actually si Senator Mig Subiri, ang panawagan niya, ang ambag niya kahapon sa hearing, pangalanan. Kung sino. Kung sino yung mga mambabatas sa Kongre, sa mababang kapulungan at saka sa Senado, kung meron man, nasangkot dito sa mga Insertions. Naku. At natukoy din po sa naturang pagdinig na marami sa mga kontratistang nakakuha ng malalaking kontrata ay Yun na maliit nga. lang yung tinatawag na paid up capital. Meaning, undercapitalized sila. Mula 250,000 pesos hanggang 1 million pesos lamang ang kanilang paid up capital. Partikular na tinukoy ni Senator Sherwin Gatchalian ang MG Samidan Construction na may paid up capital, nabalita natin ito, 250,000 pesos lamang yung kanyang paid up capital, pero nakakuha siya ng 58 projects, nagkakahalaga po ng 5.02 billion pesos. Isa pa umano itong QM Builders, may 1.25 million pesos ulit, 1,250,000 lamang yung capital mo, paid up capital. Pero nagawang makakuha ng 93 projects, nagkakahalaga po ng 7.38 billion pesos. Pakinggan po natin si Senator Gatchalian. Pero meron tayong mga contractors kanina na ang capitalization 90 million, 50 million. So undercapitalized siya. So nag-award, ang punto ko ho, nag-award ho ang DPWH ng kontrata sa mga corporations na undercapitalization based on the PCAB. We Table. will submit all this, Your Honor. Submit to us the exact names Yes, Your Honor. because this is the Committee on Blue Ribbon Accountability, so we need to know sino exactly yung mga taong nag-award because we want to see accountability. Yes, Your Honor. Yun ang gusto ho namin malaman. Dahil nga, kung undercapitalized siya, obviously, yung project, papalpak ho talaga. Kung titipid siya, yun yung napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being substandard? And because the contractors are not capitalized adequately. Substandard rin yung mga contractors. Gusto malaman ni Senator Gatchalian ang root cause, Patpi. Ito mga kontratista kasi, pag they're going to build already, maliit na lang yung hawak nilang pera. Kung At saka nag-umpisa ka kailangan with 1 siya million, bawat mag-advance. hakbang, meron kang lalagyan. Oo. Diba? May cut ang bawat hakbang. Every step of the way, meron kang lalagyan. No? Gusto ng cut.
Kaya nga, do you have to... At saka yung mga kontratista dapat kasi mag-a-advance yan maski na papano. Ang tagal kaya ng release rin ng pera mula sa gobyerno. Yun din daw, bago ka mabayaran, di ba? Bago ka mabayaran, matagal. So, dapat mag-aabono ka muna. Kaya dapat malaki ang Or capital, capitalization mo. yes, Dapat correct. mahaba ang PC mo, Correct. di ba? Kasi bago ka mabayaran ng gobyerno, Oo. hindi naman nila Nag-abono ka. ibibigay sa iyo yung pera, di ba? Agad-agad. O, gumawa ka dito ng Yes. ng DK. Hindi, Oo. ikaw muna mamumuhunan, hindi ba? So tinukoy nga po ni Gatchalian, ang sinabi umano ng PCAB, makakausap po natin mamaya ang Philippine Contractors Accreditation Board. Ang sabi ng PCAB, dapat may capitalization ka na 1 billion pesos ang isang kontratista para maging kwalipikado para sa mga kontrata nagkakahalaga ng 450 million pesos pataas. Pero ito, iba naman ang sinasabi ni Secretary Bunuan. Oo, Parang iba. iba. He was distinguishing between paid-up capital, yeah. and yung net financial contracting capacity. Oo. No? Pinaliwanag naman ni Bonoan, yung pagbibigay ng kontrata sa isang kumpanya ay nakabase sa mga technical na kakayahan nito at yun ngang NFCC, Net Financial Contracting Capacity. At hindi raw paid up capital. O, mamaya tanong natin ng PCAB ha. So nag-init naman yung ulo ni si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Rodante Marcoleta. Dito po sa may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante. Pinapaliwanag ni Senator Bato de la Rosa, Bisaya kasi. Kaya, parang yung the way he expresses himself, hindi iba. hindi on point, 'di ba? Hindi yung sakto yung mga sinasabi. 'Di ba? Yung parang prone to lost in translation, kumbaga. Kasi Hindi Bisaya ganun kagaling siya. sa Tagalog. Tagalog, oo. No, so nagtataka po kasi si Senator Marcoleta kung paano ito nakakuha ng mga kontratang bilyong-bilyong piso po ang halaga. Kayong sole proprietorship lang ang kanyang kumpanya. Explain sole proprietorship. Siya lang ang may pag-aari, hindi korporasyon. Oo. Kumbaga siya lang ang namumuhunan sa Hindi kanyang kumpanya. hindi siya korporasyon. Oo. Solong tao lang, siya Yes, lang, di ba? oo. Ang nagmamay-ari ng kumpanya. Oo. So narito po balitan, pakinggan po natin Senator Marcoleta at si QM Builders owner na si Alan Quirante. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong Chair. mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Paano ka nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Quirante? Sole wala. proprietorship ka lang? 2003. Yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40. Ayun, mamaya. Pag-usapan natin yan kung paano siya nakakakuha ng kontrata worth 40 billion. 40 billion ba o 40 million? Billion. Billion. So kumbaga, qualified siya na ma-awardan Ng 40 billion. 40 billion pesos worth. Oo. Na let's say with only 2 billion na pera. Ganon. Merong there's such a thing. As you're eligible to be awarded 40 billion worth of contract kahit 2 billion lang yung ano mo. Ang iyong puhunan. Ang pera mo talagang actual pera mo. So inutusan po ni Marcoleta si Quirante na isumite sa Senado ang kanyang financial statement. Tingnan mo, bilyonaryo pala yan. Nag-umpisa sila pa Talagang hardware. looks can be deceiving. Oh. Ito talaga. Looks can be deceiving. Bilyonaryo yan, ha? Ano talaga po, nag-umpisa lang siya. Kaya yun yung source Hardware ng confusion. store. Dalawa yung negosyo. May isang hardware. Nag-umpisa sila ng misis Hardware. niya na pa-hardware lang. And then they set up that other one that yun yung nakakuha ng mga flood control projects. I think he's from Cebu. Oo. So tinukoy naman ni Senator Raffy Tulfo na may mga opisyal din ng DPWH na nagtatayo ng kumpanya. Sabi ko sa inyo eh. Siyempre, in-house. So talagang independent, no? Magtayo ng independent na committee dapat ang Pangulo para imbestigan. It's not for Congress to investigate yung kabaro nila Correct. or DPWH to, kumbaga, investigate Sila. in-house. Oh. So may mga empleyado daw ng DPWH na nagtatayo ng sarili nilang kumpanya para makakuha rin ng kontrata mula sa pamahalaan. Tinukoy ni Tulfo, isang regional director ng DPWH Region 4B na si Gerald Pacanan. Ito ba yung sa Oriental Mindoro na tinanggal na ni Governor? Hindi ko siya kilala. Okay, so sabi ni itong si Gerald Pacanan DPWH. ng DPWH Region 4B, kumukuha rin ng flood control project.
kalakaran umano sa DPWH na parang chinachak-chak daw yung pondo. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Tulfo. Naman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero ang estimate po, abot ng 60% kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya. Ano? Diba? Conflict of interest. Kinetsyon din ng mga senador ang implementasyon ng mga flood control projects sa mga probinsyang hindi naman kabilang doon sa 10 pinakabahaing probinsya. Tinalakay natin ito, di ba? Merong listahan ng 10 mga probinsya na talagang binabaha. Bulacan, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Ilocos Norte. Tapos yung 5 iba, wala sa top 10 na nakatanggap. Di ba, nasa top 10 ka na pinakabinabaha, Pero wala hindi kang pondo. Hindi ka dun sa top 10 na recipient. Yan ang Nueva Ecija, no? Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato at Oriental Mindoro. Kasi naman ang may MMDA kasi na flood hiwalay, di ba, na pera Project, budget. for flood control. Magtataka ka dun sa nabigyan ng nasa listahan ng biggest fund recipients, Cebu, Isabela, Albay, Leyte at Camarines Sur. Nasa top 10 recipients pero hindi naman top 10 na Masyadong binabaha. binabaha. 'Di ba? Hindi siya Mismatch. tugma. Oo, mismatch. Hindi tugma. Hindi ba logical, Patpi, na kung nasa top 10 ka na Dapat ikaw rin ang top 10, nasa top 10 ka. na nakakatanggap, Kapa, 'di ba? Yun ang oo. puhunanan natin, Oo, 'di ba? oo. Yun ang sinasabi nila, mismatch. Baka malayo sa kusina. Sa mga nagdidesisyon kung bibigyan ka ng pondo o hindi. Base sa impormasyon mula sa sumbong sa Pangulo website ng Sagawa po ang QM Builders. Punta tayo. Ito na. Ito yung mga wala sa listahan ng mga bahaing probinsya. Pero nakakuha ng proyekto. Ng Unahin na pondo. natin ito. QM Builders. Flood control project sa Cebu at Negros Oriental. Wala sa top 10 na binabaha. MG Samidan. River Basin at Flood Control Project sa La Union. Wala sa listahan ng top 10 na binabaha. Centerways. Mga proyekto sa Albay. Wala rin doon sa top 10 na binabaha. So marami sa mga inibitang kontratista, no show, hindi nagpakita. Kung ikaw yan, magpapakita ka ba? Siyempre hindi. Tinan mo, kawawa yan, no? Si QM mo, ginisa, Oo. hinain, kinula, Sinabon. kinula, at Sinabon, kinusot, Grabe. You know, binanlawan, oo. sinampay, kinula, lahat ka, di ba? Di ba? Nakaka-traumatize talaga yung ganyan. Si Kirante. Kasi hindi siya naintindihan Hindi siya magaling mag-explain dun sa nangyari sa kanya. Kaya tuloy, parang agdating nagsisinungaling siya. Dapat nagdala siya ng abogado or ng interpreter or dapat nagsalita na lang siya kung saan siya komportable. Somebody Bahala na yung mga articulate enough. bahala na yung mga senador mag-intindi sa kanya. Oo. 7 lang sa 15 kumpanya, 15 na pinangalanan po ni PBBM nagpadala ng kanilang representative at dahil po sa hindi pagsipot na marami sa kontratista. So yung motion na approved. Motion na isabpina yung mga naturang kontratista na hindi po nagparamdam man lang. Samantala, alam niyo po ba na sumulat si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa tanggapan ni Senator Rodante Marcoleta? Malaman natin kung ano ang sagot. Inaalok niya yung sarili niya bilang witness. Gusto niyang tumestigo dito sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee dahil apparently marami siyang nalalaman. Sa liham na pinadala niya sa pamamagitan ng kanyang abogado, sinabi po ni Teves na maaari raw siya makatulong. He's volunteering. Yung kanyang nalalaman dito po sa investigasyon tungkol sa mga substandard na flood control project. Hala! Naniniwala si Teves na makatutulong yung kanyang karanasan bilang kongresista para bigyan po ng ibang perspektibo po ang investigasyon. Alam niyo naman na kasalukuyang naharap si Teves sa mga reklamong murder, frustrated murder, attempted murder. At may isa pang dating kongresista mula sa Mindanao, not only Teves, merong hindi pinangalanan. Pero there's another Willing rin to former testify. congressman willing to testify. Kung paano nagagawa yung mga hocus-pocus Mga dyan. salamangkero! Oras!
alas 8:34 na po ng umaga at